I'm sorry. So, kamusta? Kumbaga, ito na. Kumbaga, masasabi mo bang this is your best performance mula nung nagsimula ka sa pag-acting? So far, I think yes, ito yung best. Isa din sa best, syempre, yung pamasahe. Bawat pelikula naman po na ginagawa ko, binibigay ko po yung best ko. At sa bawat movie din na ginagawa ko, pag tinatanong niyo ako, syempre, ay sasabihin ko ayun yung best ko kung ano yung pinaka-recent. Kaya marami pa po kayong aabangan na ibibigay ko po talaga yung best ko. Mas madaling magubad o mas madaling umiyak? At pagkapag-eksena kay Miss Jacqueline? Mas madali pong umiyak kayo kung nga pong umiyak ngayon eh. Gusto nyo umiyak ako. Okay, go! Huwag na, sayang makeup. Pero ikaw, nung pinapanood mo kanina yung mga eksena mo, do you think nagampanan mo yung role ni Alma being yun, pinapanood mo kanina? Oo naman po. At saka, I think, pag given a chance na i-remake pa or ulitin, or part 2, ganun, mas maibibigay ko pa ng maayos. Kasi parang habang pinapanood ko yung mga eksena ko kanina, parang ginajudge ko yung sarili ko, nininitpick ko. Hindi naman sa lahat ng eksena. Siyempre, pinupuri ko rin yung sarili ko. Siya, tanggalin ko dyan, nabigay ko yung best ko. Tapos may eksena, siyempre ako na, parang kulang yung ano ko dun, yung reaction, mga ganun. Sabi mo kanina na pagalitan ka ni Direk. Paano pagka nagagalit yung director sa'yo? Do you take it, kumbaga, personally or parang tinetake mo yun para mas mag-improve ka pa? Nagalit lang po siya ng, hindi naman sobra, pero nung kailangan kasi yung eksena yun, nung galit ako, yung naghahanap ng paru-paro si Sheila. Kaya, tingin ko nagalit lang siya dun para maramdaman ko yung galit niya. Hindi ka ba na kinabahan kay Miss Jacqueline yung time na magka-eksena kayo that time? Kumbaga, syempre Jacqueline Husayan, kaharap mo na, sabi mo idol mo, di ba? Opo, hindi naman po ako kinabahan yun. Katulad po ng lagi kong sinasabi, more of like achievement and excitement yung naramdaman ko. Intimidation. Sabi ni Direk kanina, pagkwentuhan siya sa amin, meron daw kayong dalawang eksena ni Miss Jacqueline na parang kasi diba gusto mo nga siya, idol mo siya, parang natulala, nanonood ka lang sa atin ni Jacqueline. Opo, may time po na ganyan, yung eksena na nasa hospital po kami, na dinadiagnose siya nung doktor. Oo, yun po, parang hindi ko narinig na action na, kaya nanonood lang ako, tapos nasigawan ako kayo, ano ba? Pero ayun. Alam ko na ka sa kanya na stars. Parang ayun po yung yung unang-unang kinunan. Yung unang-una. Behind the scene, ano yung memorable experience mo kay Miss Jacqueline? Pag may pagkain po. Kasi, di ba after po ng eksena, may mga food props. Siya inuubos niya po talaga. Lagot kami na mo siya. Opo, natutuwa naman din po kasi ina-appreciate niya yung pagkain. Ayaw niya po nang may nasasayang. Yun po, isa din po yun sa natutunan ko sa kanila. Hindi ba kayo na-develop lagi kayo magkasama ni Gold Aceron? Hindi ba kayo lagi na-develop na dalawa? Sabi niya friendship, pero friendship, di ba, pwedeng ma-develop soon? Hindi naman po. Siguro yung friendship po, mas lalo pang mag-grow, tsaka makilala namin yung isa't isa ng mas malalim pa. Kasi feeling ko mas matagal ko pang makakasama si Gold sa mga movie kasi magaling siyang artista, tsaka gustong-gusto kong ka-work yung mga magagaling para naging ano masasabi mo na parang ikaw na yung isa sa mga favorite din ni Direk? Mac, di ba, after Angeli, ikaw naman, di ba, binibuild up na. Natutuwa po ako kasi nabigyan po ako ng chance ni Direk at nagtiwala po siya sa akin. Kaya sana mas magawin pa kami marami pa. Ano masasabi mo na galing sa'yo si Jacqueline? Para purihin ka ng isang magaling din na actress, di ba, malaking na yan, anong comment? Kaya nga po parang hindi ako makapaniwala na pinupuri niya ako kasi syempre may award na siya na siya lang yung babaeng nagkaroon sa Cannes Film Festival na award. Kaya parang wala na rin akong masabi kasi nasabi ko na lahat yun sa kanya eh. Para thank you na lang ako ng thank you po sa kanya kasi hindi lang siya bilang co-actor. Ang dami niya talagang naitulong sa akin na sarili ko na lang. Napapansin din namin, yung mga pinapareho sa'yo, yung mga sinasama sa mga pelikula mo, sila Mark Anthony, tapos Jacqueline Husayan, sila Man Confiado, mga bigatin. Okay. May mga dream ka pa ba ng mga artistang gusto makasama soon? Kapag binigyan ka ng chance na mamili? Opo, nanonood po kasi ako ng mga teleserye dati, nung bata pa
Ayun, sakto gusto rin ni Direk Dennis, pakiisama ka sa pelikula. Bakit sila? Magagaling po kasi sila eh. Tsaka nung nalaman ko na si Direk Mac pala yung nag-direct din ng Amaya, favorite ko yun eh nung bata ako. Kaya, shit, oh my God, feeling ko tuloy naka-work ko na rin si Marian. Nag-TikTok challenge ka na ba nung kay Marian Nung din? nandito po kami, nag-perform kami nung Viva Cafe last August 28. Ayun po, tiniktok namin yung dito. Yung kay Marian. Yung press time. Gawin yung TikTok ng boys na Marian. Sa ka-age mo, sino yung mga gusto mo mga makasama? Si Andrea Brillantes po, si Seth, si Francie. Bakit sila? Siyempre, sabi niyo po ka-age. Yun, yung magagaling na artista. Yung confrontation scene nyo ba, one take lang kayo? Hindi po. Mga naka-5 siguro. Kasi yung nga po kasi pag galit yung galit yung emosyon ko, nahihirapan ako kasi nga hindi ko kaya yung ilabas yung galit ko. Kaya ayun, nakailang take yun. Pati, kaya parang bumaba rin yung kulot ko dun eh kasi nabasa yun ng ilang beses. Or giving a judge na yung genre yung gusto mo talaga? Comedy, drama? Drama po talaga eh. Tsaka siguro, comedy. Gusto ko rin mag-light naman yung lagi na lang akong uuwi ng bahay ng maga yung mata ko kasi Curious kang mag-comedy, kaya ilalabas mo sa comedy. Yung dialogue mo sa kay Gold na ayoko nga in love, nakakatanga. Totoo po yun. Naranasan mo ba? In real life, ganun ka ba? Naging tanga din ako. At syempre, bata po ako nun. Kailan yan? Kailan? Junior high school po ako mga grade 10 po siguro. Nagkaroon ako ng boyfriend. Tapos siya? Opo, tapos puro siya ML. Tapos ako parang isip ko pag boyfriend, girlfriend, quality time, mga ganyan. Kaya parang ako yung nagmukhang naghabol. Siya yung naunang magkagusto sa akin, pero ako yung naghabol. So, oh my God, ganito ba talaga? Kaya simula nun, parang ayoko na talaga mag-boyfriend. Parang na-trauma din ako sa kanya. Trauma ka sa lalaki? Opo, kasi feeling ko sa una lang lahat But first ba yun? First boyfriend mo yun? Opo. So, anong nangyari ka trauma, di ba? I mean, yung sobrang traumatic. Wala naman. Hindi ka naman naisahan. Ay, hindi po. Kaya nga kasi sa unang press ko, sinabi mo na Nag-promise po kasi ako sa mama ko na hindi muna ako magpapaisa sa kahit kanino. In real life ba, may sinabihan ka ng I love you, tapos sinabihan ka lang ng okay lang? Wala po. Kasi hindi po ako mahilig mag-first move. Dapat sila. So yun pala nga naging boyfriend mo? Dalawa po. Pero parang yung isa naman, yung pangalawa naman na yun na naging boyfriend ko. Ganun din. Ewan ko. Napitin ako sa mga mahilig maglaro ng mobile games. Mga walang time sa akin. Parang natatakot ka na. na-asi ang cost mo. Oo. Sa tingin mo ba, nung unahin pa try. nilang ML kesa sa'yo? Pa? Sa tingin mo ba, unahin pa nilang ML kesa sa'yo? Ngayon ganyan ka na. Choice po nila yun kung anong gusto nila. Buhay po nila yun eh. Pero kung ikaw na kung priority siya. Siyempre, bilang babae, gusto natin tayo yung priority. Pero kasi sa ngayon kasi siyempre, sikat ka na marami. Marami nang gusto umisa eh. Totoo yan. Marami. Oo, Parang marami. diskarte pag gano'n, yung nabi-feel mo na agad na gusto Ah, pag umisa. Paano may na-handle? Hindi ko na po kinakausap kasi madalas pag may ka-work ganyan, tapos parang manghihingi sila ng mga personal contact. Hindi ko binibigay, ayoko kasi work is work. Ganun. So, work So, meaning ka-work, artista oo. rin. Tapos meron Gusto din, umisa. nakita lang ako sa isang event, tapos hinihingi yung number ko, ganyan, Instagram, Messenger, hindi naman ako nagme-messenger. Tapos nag-message siya sa Instagram, pero hindi ko rin ni-replyan kasi natatakot akong ma-issue pag nag-reply ako. Hindi, kung artista mo, paano mo sinasabi? Like, halimbawa, hihingi yung number mo. Yung co-actor mo. Sasabihin ko po, tatanong ko muna sa manager. So, yun lagi mo. Opo, yun naman po yung ginagawa ko Ang talaga. hirap mo naman ligawan. Pero may mga nagme-message na, syempre, di ba? Mga Meron. artista din na Nagpaparamdam, ganyan. Meron po. Paano naman hinahandle yung gano'n? Hindi Ayun. kasi paprangkain kita. Pag ganyan kasi, akala nila madaling makuha. Totoo po yan. Nakala nila. Kaya, paano So, discard pag gano'n?
Ayun nga po, hindi ko binibig as Sa DM. much as possible. Hindi ako magre-reply or magpapakita ng motibo na kayang-kaya nila ako. Taas na ulo. So, alam mo kagad na may ibang balak sa'yo, kaya Hindi po, assuming lang ako madalas. Inaano ko na lang parang advance mag-isip para hindi na rin dumating sa ganung point. Mas marami bang suitors na maraming ganong suitors after mo makita sa mga pelikula ng Viva Max? Mas dumadami yung mga gusto manligaw, Oo, ganyan. actually, hindi po ako natutuwa sa mga ganun eh. Parang naiinis ako kasi bakit ganun yung tingin nila sa akin na kayang-kaya nila ako. Hindi hindi naman naman porket malay mo, gusto ka lang talagang ligawan. nahangaan, okay lang, thank you. So kanino mo lang pwedeng ibigay ang number mo sa mga artistang lalaki? Katulad ni Gold, pero hindi naman niya ako chinat. Tsaka hindi ko rin siya chinachat. Kasi syempre takot nga akong ma-issue eh. Nag-uusap lang kami niyan pag nandito, pag magkakasama. Hindi ka ganun. Ay, halimbawa kila Alden Richards, mga gano'n. Wow. Daniel Padilla. Si Seth, alam mo, hiningi yung number mo. Kahit sino pa yan, hindi ko yung Talaga? oo. Number lang naman, pwede na rin. Biglang tao eh. So kanino mo nga pwedeng ibigay sa mga na-mention ko? Kasi number lang naman eh. Tsaka kung kakausapin ako, syempre may mga love team yan, may mga jowa na rin siguro. Ayokong maging third party, no? So, umiiwas ka na. Oo naman. Pero kung may manligaw sa yung artista, okay lang sa'yo? Or gusto mo non-showbiz? Actually, may nag-try manligaw sa akin, pero Dahil basta. Artista? nag-aartista. Tapos, Kasama mo sa Viva Max. hindi siya Viva Max. Pero, na-realize ko na parang lagi siyang may kasamang mga babae. Kaya, ayun, silosa pa naman ako. Tapos, ang sabi niya sa akin, ang sanabi niya, parang lapitin daw talaga siya sa mga babae. Hindi po kami nag-uusap na ng true, PM or Pag nagkikita-kita lang, dun ko lang siya kinakausap. Siyempre, naliligaw siya, hindi ko siya bibigyan ng privilege. No? Yang actor siya. Clue. GMA or ABS? Viva din. Okay. Pero hindi nagpo-call. Hindi po, sinasabi niyo friend niya lang daw. Friend ba talaga? May serya siya, may serya siya. Meron. Sikat siya na kilala na namin. Oo naman. Tumigil na mong Hindi siya tumigil. Nanliligaw ka. Ay, akala ko tumigil mag-artista. Tumigil na kasi. Tumigil ng ligaw. Opo, tumigil na nung hindi ko na siya pinapansin. Pinasted mo na. Hindi ko rin binasted. Parang pag nakikita, smile na lang. Tapos busy ako eh. Ganun. At sa tingin mo, anong gusto niya sa'yo? Anong nararamdaman mo? Siyempre, naliligaw siya. Gusto maging joke. Gusto niya yung isa sa mga yung umisa rin gano'n. Hindi po. Hindi naman Di ba mas sincere naman ang siya sa'yo? Kung sincere naman po, hindi naman kailangan ibigay yung gustong umisa. I mean, anong tingin mo ba sa kanya? Ba't parang umayaw ka na agad? Ayun nga po, silosa nga po ako. Marami kasing babae kasama. Maraming babae sa paligid ng isang artista. Sa feeling mo, Ayun. babaero siya. Opo, ayun. Parang- Assuming nga ako. So takot ka, parang Opo. gano'n. Okay, so please invite them to watch it on Call Me Alma. Ayun, everyone, streaming na po ang Call Me Alma ngayong September 1, only on Viva Max. Huwag sa pirata ha. Thank you. Meron! Last na lang kung call me up, joke lang